Kamusta po kayo? Ito ang latest update ko sa nangyayari sa kaso ng ating dating presidente, Duterte, na malapit na mag-iisang taon na siya ay nakakulong pa rin sa The Hague under the ICC, yung tinatawag nilang korte. Kung sinusundan ninyo ang nangyari recently sa ICC sa The Hague, baka hindi nyo napansin kasi ang daming kaguluhan nangyayari dito sa Pilipinas. Ang ICC ay nagbukas ng tinatawag na online. Okay, online yan. Ibig sabihin gagamitin nyo ang internet para sa lahat ng mga nabiktima di umano ng war on drugs ng ating dating Pangulo. Humihingi ng tulong ang ICC directly sa lahat ng tao na apektado ng war on drugs at mga witnesses at mga biktima. Ito ay sinasabi ng attorney ni Presidente Duterte. Sabi niya, bakit ganoon? Matagal na kaming humingi ng ebidensya ninyo para ma-depensa namin ang kaso ng kliyente niya, ang dating Pangulong Duterte. Subalit wala pa silang ibinibigay. Ngayon, anong ibig sabihin yan? Kung nanghihingi online ng ebidensya pa ang ICC para ma-demanda o matuloy ang tinatawag na trial ng Pangulo, dating Pangulong Duterte, bakit nakakulong pa siya hanggang ngayon? Humingi na nga ang depensa ng dating Pangulong Duterte na number one, yung humanitarian reason na lang. Ngayon pala, wala pa daw ang ICC di umano ng enough evidence para idemanda o kasuhan si dating Presidente Duterte. Ang pagkulong niya, sinasabi ng iba ay ang dahilan ay dahil sumurrender siya. Kaya daw gano'n na nangyari. Ano kayang klaseng namang korte ito? Di ba alam natin sa mga kilala kong mga law professors, law students, siguro naman kayo mismo makakapagsabi. Napag-aralan naman natin yan, no? Bago umabot ang kaso sa korte, dapat meron mo ng, siyempre, reklamo. Pangalawa, dapat ang reklamo ay may basihan para kasuhan yung tao. Pagkatapos nito, yung prosecutor, yun siya mismo magpa-file ng kaso sa korte. At korte naman na magdi-decide kung tutuloy pa yung kaso o hindi. Ang nangyari dito sa ICC, baligtad. Tinignan muna nila ang sinasabi nilang nag-surrender na akusado, na surrender daw yun, sabi nila. Tapos habang nandun, tinutuloy pa nila ang investigasyon habang siya ay nakakulong. At habang siya ay nakakulong, humingi pa ang prosecutor o ICC ng tulong sa publiko, sa Pilipinas o sa abroad, sa buong mundo. Kung sino ang mga nabiktima ng tinatawag na war on drugs at mga pwedeng mag-testimony, mga witnesses na yun nga ay nangyari. Kadalasan pag sinabi ng korte, halimbawa ng ICC, based sa research ko, kasi sinabi ko na yan nung una pa lang sa aking episode tungkol sa ICC. Ang una nilang ginagawa ay mag-imbestiga muna. Pagka-imbestiga nila, yung resulta ng imbestiga, sinasubmit nila yon sa tinatawag na grupo o pre-trial para sabihin na meron bang pwede ba kaming gumawa ng pag-iimbestiga base sa nalaman namin. Pagkatapos nung pag-approve sa kanila, sige mag-imbestiga kayo, simula na ng imbestiga.
Pero yung investigation na yun, sa tingin ko at sa tingin ng marami, hanggang ngayon ay hindi pa natatapos. Again, my point is, why is the former President Duterte still detained in The Hague? Bakit? Yun ang mahirap maintindihan talaga natin. Ibang klaseng korte pala itong ICC na ito. Unang-una, wala namang gobyerno kung sumusuporta sa kanila kundi yung mga miyembro nila, mga bansa naging miyembro dito sa ICC. Hindi ko nga alam kung bakit pa tayo nagmiyembro dito. Sa buong Asia tayo lang ang pumirma at sumali dyan sa ICC na yan. Malaki sigurong kabalian na nakisali tayo dyan. Yun ang sinasabi ng ICC. Dahil sumali na tayo dati, nagkaroon ng di umano na kaso ng war on drugs. Yan ang naging basihan nila para i-detain ang ating presidente. Hindi ko sinasabing yan ang basihan para arestuhin. Kasi nung siya ay dinala sa The Hague, di umano wala pa talagang arrest warrant. Kaya ang sinasabi ng dating abogado ng ating Pangulo na hindi siya inarrest at hindi rin siya sumurrender, siya ay kinidnap. Yan din ang sinasabi ng isang opisyal dati ng Pilipinas na naniniwala na siya ay nakidnap. So hindi natin malaman kung ano makakahihinatnan nitong kaso na ito. Ay sa mga may planong magpadala ng reklamo online, merong form daw na nasa website ng ICC na kailangan i-fill up nyo. Sana po, huwag nyo na bang gamitin ito para lalong guluhin ang kaso ng dating Presidente Duterte. Huwag na kayong makisawsaw sa Tagalog. Bayaan nyo na lang kung talagang may mga naging biktima talaga ng war on drugs, pabayaan nyo na lang sila na ang gumawa at mag-comply ng request ng ICC na tulungan daw sila. At yung mga witnesses, kung talagang witnesses kayo, sana magpakatotoo kayo. Huwag nyo namang gamitin itong sinabi ng ICC na humingi sila ng tulong dahil hindi tulong ang mangyayari dyan. Ginugulo natin ang sistema na kung maaari sana, we are still hoping na maayos ang husgado doon sa Hague. Okay? Yun lang po ang aking pakiusap. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. God bless those who are going to fill up the form, the real witnesses and the real victims. And God bless us all. Thank you very much.